Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Have you ever heard of statutory rape? Namumula sa galit ang mukha ng ama ni Ashley. Sinisigawan na halos nito si Jason habang ang huli ay kalmanting nakaupo sa sala ng mga Fernandez. Sa sofa tapat nito, halos wala ng kulay sa pamumutla si Ashley pero nakataas ang baba na parang isang royalty. My daughter is a minor. Whether ginusto niya ang nangyari o hindi, you took advantage of her. Hindi niya alam kung paano nalaman ng ama kung saan siya hahanapin. But he was an NBI man, so he must have had sources. Nang dumaong sila sa Batangas City Pier mula Puerto Galera ay naghihintay ito sa kanila. Kasama nito ang ilan sa mga tauhan. Get in the car, both of you. Ito ang tangi nitong sinabi roon. Hindi na ito nagsaritang muli hanggang makarating sila sa bahay. Doon ay inilabas nito lahat ang kinikimkim sa 2 oras na biyahe mula Pier hanggang Alabang. Mula sa mga sinasabi nito ay nahulaan ni Ashley na alam na ng ama lahat na nangyari mula sa pagdalo niya sa party ni Raymond, pati ang sabay nilang pag-alis ni Jason sa lugar. Kung pagbabasehan ang tanong nito ngayon sa binata, pati ang nangyari sa cottage ay hindi rin ito nakaligtas. Unless hinuhuli lang sila para mapaamin. Whatever it was, hindi pa niya nakita na nagalit ng ganoon ang ama. Sa buong buhay niya, noon lang niya ito narinig na nagtaas ng boses. Dad, simula niya sa isang maliit na boses. Ibinaling sa kanya ni Mr. Fernandez ang nanlilisik nitong mga mata. At ikaw, don't insult me by denying anything. 2 araw kang nawala kasama ang lalaking ito. Don't you dare tell me na walang nangyari. Lumunok siya. I'm not going to deny anything. Pero ako po ang may kasalanan, so please, wag na po ninyong paglitan si Jason. Daddy, please naman no. Hindi niyo po alam how old I was. Imbis na makatulong ang kanyang sinabi, lalong nagmukhang aatakihin sa puso ang matanda. Bago pa man, may makapagsalita ulit, ay sumingit si Jason. Hindi ito papayag na saluhin lahat ni Ashley and Sissy. I'm taking full responsibility for what happened, sir. Matigas ang boses ni Mr. Fernandez na magsalita. You'd better. I know about you, Jason Miranda. You come from a good family. You are 24 years old at kakapromote mo lang bilang isa sa mga vice president na kumpanya na pag-aari ng iyong pamilya. You have been working there after you graduated. On the side, you are doing feasibility studies for other businesses na gusto mong mag-venture into. You have a full life ahead of you. I am sure hindi mo gugustuhin sayangan ng buhay na iyon sa loob ng kulungan. You marry my daughter or I will make sure that you rot in jail. Daddy, please. Protesta ni Ashley. Sobrang kahihiyan na ang nararamdaman niya. Nahihiya siya sa ama dahil sa kinasusuungan niyang sitwasyon. Pero mas nahihiya siya kay Jason dahil sa pagiging imposible ng daddy niya. Her father was acting like they were still in the Middle Ages, samantalang ang binata ay sa kanya lamang nakatingin, ready to come to her rescue if she so much as showed distress. Nagulat pa siya na bigla ito magsalita. Pero mas ikinagulat niya ang sinabi nito. I will marry her if she would have me, sir. Bahagyang tumigil salita niya nito ang matanda nang marinig iyon. Naniningkit ang mga matang tiningnan nito si Jason. Oh, have no doubt about that. She would have you. Hindi na makapagpigil si Ashley sa sobrang frustration. Tumayo siya sa inuupuan. Ano ba, Dad? Can you at least listen to me? Nilapitan siya ng ama. No, you will listen to me. It's about time na matutunan mo to take responsibility for your actions. Mali ako. Masyado ako naging lenient sa'yo. Pero this time, you have gone beyond limits. I will not tolerate this. I have always been vocal about declining morals of our youth. I will not have a daughter who would be the worst example of how low our morals have become. Kung inaakala mo na may sapat kang dahilan para sumiping sa lalaking iyan, then sigurado ako makakahanap ka rin ng sapat na dahilan para pakasalan siya. Her father won that round. Pumayag si Ashley na pakasalan si Jason at hindi nang sumunod na mga araw ay hindi siya nabigyan dahilan para pagsisihan ang desisyon.
Kagaya nga ng sinabi nito, I am not such a bad choice for a husband. Naalala niya exactly kung paano iyon sinabi ng binata. Matapos mapagkasunduan na magpapakasal sila, ay iniwan sila ng daddy niya sa sala. Halo-halo na ang pakiramdam niya. Gusto niyang sumigaw. Hindi siya makatingin kay Jason na hindi pa rin kumikilos sa kinauupuan. He was still watching her. Hindi niya ito kayang tingnan ng diretsyo. Isinusubsob niya ang mukha sa mga kamay. Naramdaman niyang lumipat ito sa tabi niya. Come on, you can do better than that. Besides, gwapo naman ako, di ba? Marami diyang babaeng matutuwa kung bibigyan sila ng chance na pakasalan nila ako. Tumingin siya dito. Hindi makapaniwalang nakakaya pa nito magpatawa gayong napaka-imposible ng sitwasyon. I am not such a bad choice for a husband. Umiling si Ashley. Ngumiti siya sa unang pagkakataon ng araw na iyon. No, I thought so. Noon siya nagsimulang mahalin si Jason. She loved him then. Loved the look in his eyes, the laughter in his voice, at minahal niya ito nung sumunod pang araw mula noon. She loved his kindness. Nakapark sila sa labas ng bahay ng mga Miranda. Ipapakilala siya nito sa mga magulang. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng mga ito sa kanya. Paano kung galit sila sa akin o hindi nila ko gusto? Hinawakan nito ang nanlalamig niyang kamay. Anong hindi nila magugustuhan about you? You are beautiful and intelligent and kind. Baka nga ako ang dapat matakot. Nagkunot siya ng noo. Why? Kasi po may dalawa kong kapatid na gwapo. Baka magbago ang isip mo kapag nakita mo sila. She loved the way he made her laugh. She loved his thoughtfulness. Ashley, guess what? I have a meeting sa favorite mong Japanese restaurant. Papunta ako dyan later. You want me to get you anything? Tempura and... Pwede bang can I just go to see you there? I can't decide eh. Better yet, di ba sinabi mo wala kang driver today? Sunduin kita dyan. We can go back here together. Ano ba? E di magpapabalik-balik ka pa. Mahihirapan ka pang mag-taxi. Just wait for me. She loved the way his eyes twinkled even as they creased in the corners kapag may sinasabi siyang nakakatawa para rito. Alam niya that the very first list ay naa-amuse sa kanya si Jason, and she felt it wasn't such a bad start. Sa isang pagkakataon, matapos na niyang magpasukat ng wedding gown, ay nagdesisyon silang mag-lunch muna sa labas bago siya ihatid sa bahay. Nagkukwento siya tungkol sa mga antics nila sa school, nang bigla na lang siyang napahinto sa gitna ng sentence dahil nakatitig sa kanya ang binata. Nakangiti ito sa kanya in a way that made her feel warm all over. And then, nakangiting tanong nito. And then, I think you're beautiful, sabi niya bago napigilan ang sarili. Tumawa ito at nag-somersault ng kanyang puso sa tunog ng tawang iyon. Hindi ba dapat ako ang nagsasabi noon sa'yo? Nag-blush siya. But you are. I think you are a very beautiful person. Look, you are being very nice about this whole thing. Hindi ka ba nagagalit sa sitwasyon? Sa akin. Are you even ready for this? Handa ka na bang masadal sa isang asawa? For better or for worse? Hindi ko alam if I would even make a good wife. He looked thoughtful. Wala naman nakakasiguro kung sino ang magiging good wife o kung kailan ang tamang panahon mag-asawa na. Pero sigurado ako, you will make a very beautiful wife. Lalong namula si Ashley. It was her turn to look thoughtful for a moment. Tinitigan niya ang mukha ng binata. Jason, do you think... Simula niya pero matagal na itong bumabagabag sa utak niya. I'm just wondering lang kasi. Sa palagay mo ba, darating ang panahon when we will fall in love with each other? Tinanong niya iyon because she was in love with him already. Pero kahit hindi niya pa kayang aminin iyon, ay gusto niyang malaman ang nararamdaman na magiging asawa para sa kanya. Inabot nito ang kamay niya. Hinilikan nito iyon bago tumingin sa kanyang mga mata. Sa kabila ng weird circumstances na nagdala sa ating dalawa together, as you keep on saying, you know what, Ashley? Palagay ko, we are halfway there already, sabi nito. Dumating ang tita Marie ni Ashley mula sa States nang mabalitaan ang planong pagpapakasal ng paboritong pamangkin. Handa itong sumaklolo sa kanya. Pero hindi isang pinilit magpakasal ang dinatnan nito sa Pilipinas, kundi isang excited
young bride-to-be. Sigurado ka ba, Ashley, napapakasal ka? Kung hindi, I will bring you to the US. Tatakasan natin yung tatay mong diktador. Alok nito. Natawa siya sa kapatid ng yumaong ina. Na-appreciate niya ang concern nito. But she had never heard of anything so silly. Oh, tita, but I love Jason so much. Nagbuntong hininga ang tiyahin. Iha naman, mag-isip-isip ka kaya. Ganyan-ganyan din ang sinabi mo kapag nagkukwento ka dati tungkol kay Raymond. I know, akala ko nga din dati si Raymond na talaga. Pero ngayon ay alam ko na, hero worship lang yung nararamdaman ko sa kanya all this time. Jason is different. Hindi niya alam na her eyes grow dreamy kapag binabanggit ang pangalan ng fiancé, pero kitang-kita iyon ng tiyahin. Jason makes me feel the way I have never felt before. Alam mo ba yon, tita? I've never felt this way about anybody. May mga times na kapag maghihiwalay na kami, parang, I know it sounds silly kasi halos 3 buwan pa lang kaming magkakilala. But I feel happiest and somehow more complete with him around. Kapag nga maghihiwalay na kami, parang may nababawas sa akin. I never felt the way about Raymond. Si Raymond ay parang naging goal na kailangan kong ma-achieve. Pero si Jason, hindi ko alam na I could love someone as much as I love him. Nagbuntong hininga ang matandang babae. Iniisip nito kung gaano kabata ang pamangkin at kung gaano pa rin ito kainosente. Dahil alam nito ang totoong nangyari kung bakit magpapakasal ang pamangkin, ay may isa pa rin itong gustong malaman. Does Jason feel the same way? Does he love you? Ngumiti si Ashley. I'm not sure. Sana, pero kung hindi, I don't know. I can't wait. I will wait. How naive she was then, to think that just because she loved someone, he would love her in return. Akala niya ng panahong iyon, life would be perfect, because everything was always given to her. It had been the only logical thing to believe in. Patuloy pa rin sana siyang maniniwala sa perfection na iyon kung hindi niya narinig ang usapang iyon ng umaga ng kasal niya. Naka-check-in ang buong entourage ng kasal sa isang 5-star hotel sa Maynila. At 6 in the morning, bago magising ang lahat ng tao, lumabas siya ng kanyang kwarto para pumunta sa room ni Jason. Gusto niyang maging kauna-unahang bumati sa lalaki sa araw ng kasal nila. Ang araw na magsisimula ng maraming araw pa nilang pagsasama. May regalo siya para rito. Nang nakaraang gabi, nag-usap sila at sinabi nito sa kanya na pagbalik nila mula sa honeymoon ay magsisimula sila on their own. Maliban sa bahay na inregalo ng magulang nito at perang naipon nito, hindi na sila aasa pa sa mga magulang. They would have to start from scratch. Kasabay kasi sa preparasyon ng kasal ay pinag-aralan ni Jason ang business venture na nais nitong pasukin. Alam niyang kulang ang kapital nito. Narinig niya ang mga dealings nito sa telepono kapag dumadalo siya sa opisina na magiging asawa. Nagpaplano ito mag-apply ng mga bank loans. Ipinospone lamang nito ang pagsisimula ng dealings hanggang matapos ang honeymoon. May sorpresa siya para kay Jason. Alam niyang hindi ito tatanggap ng tulong mula sa daddy niya, pero ang hindi nito alam ay may mga pag-aari siya at sariling pera. Nasa envelope na hawak niya noon ang lifetime savings niya. Kasama ang mga title deeds at country club shares na nagkakahalaga ng milyon. Pamana ng mga grandparents niya. Ibibigay niya ang lahat kay Jason para sa magiging bukas nilang dalawa as life partners. Palabas ang isang room service waiter mula sa silid ng mapapangasawa nang lumapit siya sa pinto kaya hindi niya kinailangang kumatok. Itinaas niya ang daliri sa labi para sa niya ng hotel staff na tumahimik habang pumapasok siya sa kwarto. Nakatalikod sa kanya si Jason. Hawak nito ang telepono sa tenga habang ang isang kamay ay nagsusuklay sa buhok. Be still my heart, sabi ni Ashley sa sarili sa pagkakita pa lang sa likod ng pakakasalan. He was half naked and he looked as if he had just showered. Nagtipto siya palapit dito. Abot tenga ang ngiti sa pinaplanong sorpresa. I love you too, Janice. Napatigil siya sa paghakbang sa pagkarinig na sinabing iyon ng lalaki. Nangyari na ito. Last time, it was Raymond. At ngayon, ang lalaking ilang oras lang ay pakakasalan niya. It was more painful this time. She felt as if her heart was breaking into a million fragments. Nagsasalita pa rin ito.
But there is no point in this conversation, is there? It's over. I'm getting married today. Bakit mo tinatanong kung gusto ko yun o hindi? I have to marry her. Hindi na niya tinapos pakinggan ang sinasabi nito. Maliwanag na sa kanya ang lahat. Niloloko niya lang ang sarili na mayroong something else sa pagitan nila. May mahal na iba si Jason at siya ay isang obligasyon. Someone he had to marry. All this time, sinusubukan niyang kalimutan na ang tunay na rason kung bakit siya pakakasalan nito ay dahil sa mga banta ng kanyang ama. She made a decision. Hindi niya pwedeng gawin ito kay Jason. She had always been thought of as a selfish little brat, pero nang sandaling iyon, natutunan niya ang kahulugan ng pagpaparaya. Masakit sa kanya na baka wala ng lalaking mahal, pero gagawin niya ito. Tiningnan niya ang mga papeles sa kamay niya. Ang kanyang mga regalo at naisip niya, may ibibigay siya kay Jason na mas higit pa ang halaga sa lahat ng kayamanang hawak niya. Ibabalik niya rito ang kinuha ng kanyang ama. His right to choose whom to marry, his right to love someone else. Ang kwarto ng tita Marinya ang unan niyang pinuntahan. Mukhang kagigising pa lamang nito nang pagbuksan siya ng pinto. Isang tingin pa lang nito sa kanya, alam na nito that something was terribly wrong. Halos hindi siya makahinga sa kaiiyak at ang tanging naiintindihan nito sa mga sinabi niya ay gusto na niyang umalis. Umalis ng hotel ang Magtia patungong airport. Gamit ang visa at passport na gagamitin sana niya para sa kanyang honeymoon, lumipad siya patungong Amerika kasama ang tiya. Nakaalis na sa hotel ang karamihan sa miyembro ng wedding entourage nang tumawag ang makeup artist na Ashley sa kanyang ama. Na-late ito ng dating pero matagal na raw itong kumakatok sa silid ng dalaga. Bumalik pa ito sa lobby para magtanong ng ibang matatawagan dahil walang nagbubukas ng silid. Dahil sa confusion ng mga bagay-bagay ay walang nag-report na wala ng bride sa hotel, gayong on his way na sa simbahan ang groom. Nangyari ang lahat 9 years ago. Ashley had made peace with her father nang sumunod ito sa kanya sa Amerika. Isang buwan iyon matapos ang naudlot na kasal. Although hindi na niya sinabi kung bakit siya umalis, ay tinanggap na nito na marahil ay mas mabuti na ang nangyari. Alam niya na ang tanging nag-udyok sa pagbabago ng paningin ng ama ay ang katotohanang miss na siya nito. Ikinuwento nito kung gaano kagalit si Jason nang malaman na hindi siya darating sa simbahan. Hindi alam ng ama na isang beses din siya nag-attempt na mag-communicate sa binata. Pero wala siyang natanggap na sagot mula rito. Ang tanging niyang sinasabi sa matanda ay ang desisyon niyang huwag nang bumalik pa sa Pilipinas. Na nagdaang mga taon, si Missy lang at si Mr. Fernandez noong hindi pa ito nagre-retire ang naging connection niya sa iniwang bansa. Dahil na rin sa pakiusap niya. Wala sino man sa dalawa ang bumabanggit kahit minsan ng anumang bagay na may kinalaman sa lalaking dapat ay pakakasalan niya. Hindi bitterness ang nag-udyok sa kanya sa kahilingang iyon, kundi ang katotohanang baka hindi na niya kayaning mag-move on. At ngayon, sa loob lamang ng ilang minuto, ay maglalanding na ang sinasakyang replano sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi niya maiwasang isipin ang tanong na bumabagabag sa kanya every now and then ng nakaraang 9 na taon. Mali ba siya sa ginawang pag-alis? She shivered involuntarily dahil ang trabahong nagdala sa kanya pabalik sa Pilipinas ay direktang maglalagay sa kanya sa landas ng taong iniwan niya, si Jason. Saan hahantong ang muli nilang pagkikita? Ang lalaking dapat ay pakakasalan niya. Mapatawad pa kaya siya nito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!